Kinabukasan sa Shemsi Group, napabuntong hininga si Celia habang iniisip ang nangyari kahapon. Gayunpaman, alam niyang ang mahinang pamamahala ni Damian sa kumpanya ang may kasalanan sa kinahinatnan nito. Kaya hindi siya dapat makonsensya sa mga nangyari. Alam niya kung nabubuhay pa ang kanyang ina, tiyak na madidismaya ito sa pagwasak ni Damian sa Canor Group sa pamamagitan ng kawalan nito ng kakayahan. Nang maisip ang lahat ng ito, gumaan ang pakiramdam ni Celia. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang kailangan lang niyang gawin ay ipagpatuloy ang pagpapaalala sa sarili ng masamang panig ni Damian. Dapat niyang subukan ang kanyang makakaya upang ihinto ang pag-iisip tungkol sa alinman sa magagandang bagay na ginawa nito para sa kanya. Ito ay talagang masamang tao. Kinuha nito ang Canor Group pagkatapos mamatay na kanyang ina. At pagkatapos ay ginamit nito ang mga ari-arian na natitira para mabigyan ng magandang buhay si Mabel at ang anak nito. Matapos ang lahat ng ginawa nito sa kanya, karapat-dapat ito sa kung ano man ang kahilahilakbot na kinalalagyan nito ngayon. Muling napabuntong hininga si Celia. Nilingon niya si Brea at tatanungin na sana kung kailangan nito ng tulong nang makita niyang buong pagmamahal itong sinusuyo ni Wayne. Hindi lingid sa kanya na mula noong magkabati sina Wayne at Brea ay nanuyo na ang lalaki kay Brea. Napakalambing ni Wayne. Hindi rin nagpakita ng pagkadisgusto si Brea. Bagkus ay yumakap ito sa mga bisig ni Wayne. Mukha silang labi-dabi. Kaya gusto ni Celia na bigyan ang dalawa ng pagkakataong mapag-isa. Hindi na siya nagsalita at tahimik na lumabas ng lounge. Habang naghihintay ng elevator si Celia, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa isang sulok ng koridor na tumatawag sa telepono. Pakiramdam niya ay pamilyar ang hitsura at figura ng lalaki at nakita na niya ang lalaking ito malapit sa kanyang bahay. Lumingon si Celia sa katabi at tinanong ang kasamahan na naghihintay din ng elevator. Sino ang lalaking yun? Bakit parang pamilyar siya? Nagtatrabaho ba siya sa kumpanya natin? Napatingin ang kasamahan sa direksyon na itinuro ni Celia. Si Brian yun, assistant ni Mr. Reyes. Kamakailan ka lang nag-join sa kumpanya, kaya natural na hindi mo siya makikilala. Ginugugol niya ang kanyang oras sa executive building. Nagulat si Celia nang marinig yun. Nakilala niya si Brian bilang driver ng lalaking kanyang nakawan nightstand. Ngayon niya nalaman na si Brian ay assistant ni Nolan. Si Nolan ba? Si Nolan Reyes kaya ang nakasiping niya noong gabing yun. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Celia. Pinakalma niya ang sarili at dahan-dahang inalala ang lahat. Palagi niyang iniisip na ang misteryosong lalaki ay isang big shot dahil sa marangyan nitong mansyon noong gabing yun. Laging pinupuri ni Brea ang kagwapuhan ni Nolan at ang misteryosong lalaking kanyang nakasiping ay walang dudang gwapo din. Habang iniisip ito ni Celia, nakakasiguro siya na ang dalawang taong iyon ay iisa. Naalala niya kung paano inayos ni Nolan na makakuha siya ng dobleng sweldo ng walang dahilan. Sinabi ni Brea na ito ay dahil pinapahalagahan ni Nolan ang kanyang talento sa disenyo. Ito ay naging kapakay-pakinabang para sa kanya, kaya hindi niya ito binigyan ng labis na pagsasaalang-alang. Ngayon, kumbinsido siya na nakilala siya ni Nolan. Doble siguro ang binigay nitong sweldo dahil pakiramdam nito ay may utang ito sa kanya. Pagkatapos ng nangyari noong gabing yun, nakaramdam ng pagkagulat si Celia. Biglang lumabas si Brea at Wayne na magkatabi. Napansin nila si Celia at naisip ni Brea na para itong nakakita ng multo. Lumapit si Brea at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Celia. Cel? Mula sa pagkagulat, nagtanong si Celia. Brea, assistant ba si Brian ni Mr. Reyes? Medyo nataranta si Brea at nag-aalangang tumango. Nakita agad ni Wayne na may mali. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Tyson. Nagtatanong si Cel tungkol kay Brian. Mag-ingat ka. Nang sandaling ipadala niya ang mensahe, binanggit ni Celia ang kanyang pangalan. Wayne. Tumingin siya kay Wayne ng seryoso. May gusto akong itanong sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ni Wayne.
Alam niyang hindi na siya makakaiwas dito sa pagkakataong ito. Okay, sir. Tungkol saan? Nakita mo na ba si Mr. Reyes? Tumango si Wayne. Pwede mo bang i-describe ang appearance ni Mr. Reyes? Si Wayne ay tila nasa dilema ngayon. Halatang may hinala si Celia. Napaka-loyal niya kay Tyson at gusto niya itong tulungan. Pero paano ngayon? Hindi niya alam kung ano kanyang isasagot. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, bahagya siyang hinampas ni Brea. Bakit ka tulala? Sagutin mo si Celia. Sagutin mo ang tanong niya ngayon. Binigyan ni Wayne si Brea ng nakakaawang tingin. At pagkatapos, ay kinagat niya ang bala at tumugon. Si Mr. Reyes ay isa sa pinaka-famous na lalaking nakilala ko. Napakagwapo niya at napakasipag. Maliban sa pagiging mayaman, wala siyang pagkukula. Kumunot ang noo ni Brea. Walang kwenta ang sinabi mo. Mapait na ngumiti si Wayne. Ano ba ang dapat kong sabihin? Hindi ako bakla. Magkanegosyo lang kami ni Mr. Reyes at hindi ko siya tinititigan. Hindi ko talaga ma-describe kung anong hitsura niya. Tiningnan siya ni Brea ng masama. Ayaw ni Celia na mag-away ang dalawa dahil dito. Hinawakan niya ang kamay ni Brea at ngumiti. Alam ni Celia na hindi siya magkakaroon ng anumang conclusion. Kailangang may ibang paraan. Saglit siyang nag-isip at biglang may pumasok na ideya sa kanya. Bilang isang designer, meron siyang kakayahang mag-drawing. Maaari niyang iguhit ang mukha ng misteryosong lalaki sa one-night stand. At pagkatapos, ay ipapakita niya kina Brea at Wayne kung sinulan iyon. Brea, Wayne, bigyan niyo ako ng oras para gumuhit ng larawan. Pakiusap, baka maaari niyo akong tulungan na makilala ang isang tao. Naramdaman ni Wayne na ang kanyang mga binti ay nagiging halaya. Sumang-ayon si Brea kay Celia at hindi napapansin ang estado ng nervyos ni Wayne. Kumuha ng papel si Celia at nagsimulang gumuhit. Takot na takot si Wayne. Nag-aalala siya na malapit nang malantad ang sikreto ni Tyson at hindi siya makadiretso kay Tyson na balaan ito. Hindi rin siya naglakas loob na idamay dito si Brea. Nakatingin lang siya na walang magawa habang bumabagsak ang sitwasyon sa paligid niya. Buti na lang at hindi siya napapansin ni Brea dahil nakatutok ang mga mata nito sa drawing ni Celia. Habang tinititigan ni Brea ang drawing, mas naging pamilyar ang lalaking nasa loob nito. Bago matapos si Celia, sumigaw si Brea. Mr. Reyes? Tumalikod si Wayne sa takot. Kumunot ang noon niya sa sketch na hawak ni Celia. Napakatotoo nito na mukhang litrato. Malamang na makikilala siya ng lahat nang nakakita kay Tyson noon. Inalog-alog ni Celia ang papel sa harap nila at nagtanong. Sigurado ka bang si Mr. Reyes ang lalaking ito? Tumango si Brea. Yes, definitely. Walang choice si Wayne kundi pumayag. Hindi ako sigurado, pero parang may pagkakahawig. Nalilitong tiningnan ni Brea si Wayne at saka tinanong si Celia. Hindi mo pa naman nami-meet si Mr. Reyes, hindi ba? Paano mo naiguhit ang mukha ni Mr. Reyes? Mabilis na gumawa ng kwento si Celia. Nakita ko ang lalaking ito sa isang magazine at nagkaroon ako ng malalim na impression sa kanya. Naramdaman ko na medyo hawig siya nang inilarawan mo tungkol kay Mr. Reyes. Gusto kong makita kung si Mr. Reyes yun. At hindi ko ine-expect na siya na talaga. Ito ay lubos na kamangha-mangha. Inisip ni Wayne na hindi magtatagal at mabubunyag ang sikreto ni Tyson. Matalino si Celia. Madali nitong mahuhulaan na si Tyson at sinulan ay iisang tao. Napabuntong hininga si Celia ng mga oras na yun. Ngayon ay sigurado na siya na ang naka-one night stand niya ay si Mr. Reyes. Ibinaba niya ang kanyang ulo at muling tumingin sa sketch. Habang tinititigan niya ito, mas nararamdaman niyang may mali. Bakit ang ibabang mukha ni Nolan ay hawig na kay Tyson? Naalala ni Celia ang nakamaskarang mukha ni Tyson.
Naramdaman niyang katulad talaga ito ng kay Nolan. Napailing siya. Hindi siya maaaring tumalon sa ganoong konklusyon. Kailangan niyang makita si Nolan sa sarili niyang mga mata. Tumingin siya kay Wayne at nagtanong, "Wayne, nakita mo na ang mukha ni Tyson noong hindi pa siya naaaksidente. Sa tingin mo ba kamukha ni Mr. Reyes si Tyson?" Pakiramdam ko ay magkahawig ang ibabang bahagi ng kanilang mga mukha. Hindi alam ni Wayne kung paano iiwasan ang salitang iyon. Sa sobrang gulat ay halos kagatin niya ang kanyang dila. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang mapanatiling kalmado at sinabi, "Not really. Hindi ko na matandaan kung ano ang hitsura ni Tyson noon. Hindi ako makasigurado." Tinapik ni Brea ang balikat ni Celia. "Naisip ko lang na baka magkamukha ang asawa mo at si Mr. Reyes. Palagi akong iniiwasan ni Tyson, kaya hindi ko alam kung anong hitsura niya." Gustong mag-breakdown ni Wayne ng sandaling iyon. Gusto niyang huminto sa pag-uusap ang dalawa. Malapit nang malantad ang sikreto ni Tyson. Sa mga naririnig ni Celia, lalong naguluhan ang mukha niya. Muli siyang lumingon kay Wayne. "Ikaw at si Tyson ay lumaking magkasama, tama ba? Siguradong marami kang alam tungkol sa pamilya Hudson." Walang choice si Wayne kundi tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay muling nagtanong si Celia, "Ilan ang mga kabataang lalaki sa pamilya Hudson?" Mabilis na sumagot si Wayne. "2, si Mac at si Tyson." Nag-aalangang nagtanong si Celia, "Wala na bang ibang illegitimate sa pamilya Hudson?" Saglit na natigilan si Wayne bago niya napagtanto na pinaghihinalaan ni Celia si Nolan bilang isang illegitimate child ng pamilya Hudson. Nakaramdam siya ng konting ginhawa hanggat hindi naghihinala si Celia na si Nolan ay si Tyson. Baka may pag-asa pa. "Hindi ko alam. Wala pa akong naririnig na isa pang illegitimate child sa pamilya Hudson. Wala akong masyadong alam sa nakaraang henerasyon." Wala ding alam si Celia tungkol sa nakaraang henerasyon. Kung may isa pang illegitimate child, baka hindi lang nila ito isinapubliko. May sariling naiisip si Celia, pero tumango na lang siya. "Cel, huwag kang masyadong mag-overthink. Maraming tao ang magkamukha." Kakaiba pa rin ang mukha ni Celia, kaya nagtanong siya, "Cel, may bumabagabag ba sa'yo? Pwede mong sabihin sa amin ni Brea. Makikita natin kung makakatulong kami sa paglutas nito." Umiling si Celia at sinabi, "Wala lang. Medyo na-curious lang ako." Paano niya sasabihin sa dalawa na ang amo nila ang nakipag one night stand sa kanya? Saglit siyang natahimik habang nagmumuni-muni. At pagkatapos ay nagpa siyang ibahin ang paksa. "Pasensya na sa pag-aaksaya ng oras niyo. Sa tingin ko dapat na akong bumalik sa trabaho ngayon. Masyado ko na kayong naabala." Nang makaalis si Celia, agad na nagpaalam si Wayne kay Brea. Nasa opisina si Emmett nang dumating si Wayne. Ngunit napagtanto ni Emmett na may mahalagang pag-uusapan sina Wayne at Tyson. Kaya magalang siyang tumango at umalis kaagad. Nahalata agad ni Tyson ang pagkabalisa ni Wayne. Anong nangyari? Kinuha ni Wayne ang isang tasa ng kape sa mesa at humigo. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Sa ngayon, walang problema. Bakit hindi mo nalang sabihin kay Cel ang iyong pagkakakilanlan?" Nagsindi ng sigarilyo si Tyson at huminga ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang ihayag kay Wayne ang nangyari kay Celia. Napuno si Wayne sa galit nang marinig ang sinabi ni Tyson. "Grabe naman ang bastos ng kanor na yan. Huwag mo silang hayaang makatakas ng madali." Pinatay ni Tyson ang sigarilyo at sinabi, "Siguro naman ay narinig mo na ang Canor Group ay binili, tama? Ikaw ba ang bumili?" Malakas na bulalas ni Wayne. Tumango si Tyson. "Bakit?" Hindi maintindihan ni Wayne. "Kung ganon,
Bakit hindi mo sabihin kay Sel ang totoo? Napabuntong hininga si Tyson. Akala ko nag-mature ka na ngayon kasama mo si Brea. Napaka-childish mo pa rin. Sa tingin mo ba, gusto kong itago ang mga bagay na ito kay Sel? Siyempre may sarili akong dahilan. Biglang tumalim ang mga mata ni Tyson. Ang plano ko ay pagbayarin ang pamilya Hudson. Alam mo ang paraan at katayuan ng aming pamilya. Ayokong madamay si Sel. Natatakot ka bang may mangyari at mabigo ang plano mo? Sumimangot si Tyson. Nag-aalala ako sa kaligtasan niya. Pagkaraan ng ilang saglit na pagmumuni-muni, nagpayo si Wayne. Sa tingin ko, dapat mo pa rin sabihin sa kanya ang totoo. Kung alam niya, sisiguraduhin niyang protektahan ang sarili niya. Nasabi na niya sa iyo ang lahat ng tungkol sa kanya. Pero ang dami mong tinatago. Natatakot akong hamakin ka niya kapag nalaman niya ang katotohanan sa hinaharap. Sinulya pa ni Tyson si Wayne at sinabi, napag-isipan ko na ang sinabi mo, ngunit hindi ngayon ang tamang oras. Kung hindi ito ang oras, kailan? Medyo nagalit si Tyson at malamig na nagsalita. It's none of your business. Kailangan mo lang ako tulungan na itago ang aking mga sikreto. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa ibang bagay. Gustong sumagot ni Wayne, ngunit nang makitang matigas ang ulo ni Tyson, sumuko siya at nagpasya na lang na manahimik. Napabuntong hininga siya, tumalikod at lumabas ng silid. Isinara niya ang pinto at umalis nang walang salita. Napatitig si Tyson sa pinto pagkaalis ni Wayne at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sinimulan niyang alalahanin ang bawat detalye sa relasyon nila ni Celia at ang alitan ni Mac, Danilo at ng kanyang sarili. Pakiramdam niya ay nangingibabaw sa kanya ang alon ng emosyon. Nagsimula na siya sa kanyang paghihiganti laban sa pamilya Hudson. Huli na para umatras ngayon. Bukod dito, determinado siyang humingi ng hustisya para sa pagkamatay na kanyang ina. Ang pamilya Hudson ay nagmula sa industriya ng alahas sa loob ng maraming taon. Sa kasalukuyan, ang pinakamabigat na pamumuhunan ng pamilya ay sa industriya ng real estate at alahas. Sa pamamagitan ng ibang paraan, si Tyson ay unti-unting nakakuha ng matatag na posisyon sa industriya ng real estate. Sa lalong madaling panahon, opisyal niyang hahamunin ang pamilya Hudson. Hindi bilang Tyson Hudson, kundi bilang Nolan Reyes. Kinabukasan, pumasok si Celia sa trabaho gaya ng dati. Pagdating sa kumpanya, narinig niyang nagchichismisan ang mga kasamahan tungkol sa auction. Narinig mo ba? Ang auction na ito ay gaganapin sa isang luxury cruise at ang mga big shot lang ang inimbitahan. Sana lang may pagkakataon tayong pumunta. Tigilan niyo ng mangarap. Hindi tayo qualified na sumali sa auction. Isang matangkad na babae ang naglabas ng magazine ng auction at binuklat ang ilang pahina. Itinuro niya ang isa sa mga larawan. Tingnan niyo, napakaraming espesyal na bagay sa auction. Pero ang singsing na ito ang aking paborito. Nang marinig ang salitang singsing, hindi na iwasan ni Celia na tumingin sa singsing ng kanyang ina at hindi niya maiwasang malungkot. Palihim niyang inilabas ang litrato ng kanyang ina at masuyong pinagmasdan. Sa wakas, magkakaroon ng pagkakataon si Celia na makita ang singsing sa auction. Ito ang singsing na pinakaaalagaan ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Desidido siyang bawiin ito para matupad ang huling hiling ng kanyang ina. Gayunpaman, alam niyang imposible para sa kanya na maibalik ito dahil hindi niya ito kayang bayaran. Huminga siya ng malalim at itinago ang litrato. Maya-maya lang ay nagring ang telepono ni Celia. Pagkasagot niya ng telepono, narinig niya ang excited na boses ni Lita. Cel, may sasabihin ako sa'yo. Malapit na kaming mag-join ni Ronald Robson sa Shemsi Group. Nangangahulugan ito na madalas na tayong magkikita. Cel, sobrang saya ko. Hinayaan niya akong maging personal assistant niya. Ibig pang sabihin, binigyan ka ni Ronald ng promotion. Congratulations kung ganon.
Pagkatapos mag-usap, nagpaalam si Celia at ibinaba ang telepono. Bumalik siya sa workstation para kunin ang kanyang mga gamit. Para makaalis na siya. Naghihintay si Tyson sa kanya. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina at sabay silang umuwi ni Tyson. Pinaandar ni Tyson ang sasakyan at sinabi kay Celia na, "Bukas ay katapusan ng linggo. Dapat nating sunduin si Flavia mula sa ospital. Ano sa tingin mo?" Natuwa si Celia sa kanyang narinig. Sa wakas, makakalabas na rin si Flavia sa ospital. Tulungan natin siya bukas na lumipat sa bagong lugar. Maagang bumangon ang dalawa kinaumagahan. Pagkatapos maligo at mag-almusal, hindi nagtagal ay nakarating sila sa ospital. Natuwa si Flavia nang makita sina Tyson at Celia. Nang makita ang reaksyon ni Flavia, sinabi ni Celia na, "Pagkalabas mo mula sa ospital, pwede kang lumipat sa bahay na tinirhan ko noon. Gusto namin ni Tyson na alagaan ka." Natigilan si Flavia sa narinig, saka ngumiti at tumango. Labis na naantig si Flavia sa sinabi ni Celia. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya at nagpasalamat kay Celia. "Maraming salamat, Celia. Ikaw at si Tyson ay napakalaking tulong sa akin. Hindi ko talaga alam kung paano ka mababayaran." Emosyonal na sabi ni Flavia. Hindi magaling si Tyson sa paghawak ng ganitong sitwasyon at hindi niya alam ang angkop na sasabihin. Sinabi niya sa dalawang babae na aayusin niya ang paglabas ni Flavia at aalis na sila sa ospital. Nang matapos ay binalikan niya sina Celia at Flavia at sabay silang tatlong lumabas ng ospital. Pagkatapos ayusin ang mga gamit, nagpaalam sina Tyson at Celia kay Flavia at naglakad papunta sa kotse. Pagkasakay na sasakyan, sinabi ni Tyson, "Sir, wag muna tayong umuwi kaagad." "Bakit? Saan mo balak pumunta?" "Hindi mo ba natatandaan? Malapit na ang araw ng auction. Siyempre bibilhan kita ng perpektong damit para sa isang napakagandang okasyon." "Tyson, hindi na natin kailangang bumili ng damit. Hindi naman kasi ganun kataas ang financial status natin. Tsaka ayokong pumunta sa auction. Hindi ko kayang pumunta at panoorin ang singsing ng nanay ko na ibenta sa iba." "Sir, huwag ka masyadong malungkot. Baka may pagkakataon kang mabawi ang singsing. Magandang makita kung sino ang bibili ng singsing. Pwede nating samantalahin ang pagkakataon upang malaman kung sino ang huling bidder. At kung may pagkakataon, alam natin kung kanino ito bibilhin." Muling nabuhay ang pag-asa sa puso ni Celia nang marinig ang nakakaaliw na salita ni Tyson. Pagkatapos ay pumayag siyang pumunta sa auction. Dumating ang araw ng auction. Humingi si Celia ng ilang oras para maging maganda siya pagkatapos ng trabaho. Ito ay isang mahalagang kaganapan. Matapos make-upan si Celia, pumunta si Celia sa cruise ship kasama si Tyson para sa auction. Inabot sila ng kalahating oras sa biyahe bago makarating sa pantalan. Tiningnan ni Celia mula sa malayo ang puting cruise ship. Ito ay nakaparada sa pantalan. Nagulat siya sa karangyaan ng palamuti sa loob ng barko. Ito ay kasing ganda ng isang palasyo. Daang-daang mga antigo ang nakadisplay doon na itinatampok ang katayuan ng may-ari ng cruise ship. Never pang nakasakay si Celia sa ganitong cruise ship. Natatakot siya na mapahiya niya si Tyson kung kumilo siya ng hindi nararapat. Nang mapansin ang kanyang pag-aalinlangan, hinawakan ni Tyson ang kamay niya. "Sir, huwag kang kabahan. Natatakot akong mapahiya ka sa aking pagkilos. Huwag kang mag-alala. Ang kagandahan mo ang magliligtas sa'yo." Natuwa si Celia sa hindi direktang papuri ni Tyson. Masasabi ni Tyson na ang kanilang hitsura ay nakadikit sa atensyon ng karamihan, kabilang sina Mac at Doreen. Inimbitahan din sina Mac at ang asawa nito na si Doreen sa auction. At nang makita nila si Tyson at Celia, dumilim ang mukha ni Doreen. Mas elegante ang suot niya ngayon kaysa sa karaniwan. Nakasuot siya ng vintage dress at mamahaling alahas. Ang kanyang damit ay tunay na kapansin-pansin.
Si Mac ang unang nagsalita. Well, hindi ba't ito ang kawawang kapatid ko? Paano mo nakuha ang kwalifikasyon sa pag-attend ng auction? Dahil ba sa tulong ni Wayne? Wala kang pera, pero nangahas kang pumunta sa auction na ito. Deserve mo ang titulo ng isang anak sa labas. At kasing tapang at maparaan gaya ng iyong ina. Nang sandaling iyon, malambing na yumakap si Doreen sa leeg ni Mac. Honey, gusto ko ang pink na kwintas na diamante. Bilhan mo ako mamaya, please. Si Mac na hindi pinapansin ang kanyang mapang-akit na galaw, ay paulit-ulit na nangako. Okay, bibilhin ko ang lahat ng gusto mo. Hindi mahalaga sa akin ang presyo. Bumalik si Mac sa panunuya kay Tyson. Nagsimula ang proyekto sa Starbay kamakailan. Narinig mo na ba ito? Naaalala mo kung saan ito, hindi ba? Naaawa ako sa iyo. Alam kong sira ka. Kaya magbibid ako para mapatakbo ang negosyo doon. Tumingin si Tyson kay Mac na parang nakatingin sa isang patay. Starbay ang dating tinitirhan ng kanyang ina. Paano ito nagawa ni Mac sa kanya? Parang naging masyado siyang mabait kay Mac noon. Hindi ba't masyadong maaga para sabihin ang mga salitang yun? Ipinahayag ni Tyson ang kanyang galit. Habang hawak ang baso ng alak, tumingin siya ng diretso kay Mac. At walang pakialam na sinabi. Kakasimula pa lang ng chess game. Inaalam pa ang mananalo. Kapatid, huwag kang padalos-dalos sa mga konklusyon. Kapag nahulog na talaga ang Starbay sa mga kamay mo, magpakita ka sa akin. Mariin ang mga salita ni Tyson nang sabihin niya yon. Biglang naiba ang hitsura ni Mac ng sandaling yon. Hindi siya naniniwala na ang isang anak sa labas ay makakamit ang anuman sa kanyang karir. Tumalikod si Tyson at nagsimulang makisalamuha sa party. Nang dumaan sina Tyson at Celia sa karamihan, sa wakas ay nakahanap sila ng kanilang upuan. Umupo sila at nagtiyagang maghintay na magsimula ang auction. Tila maraming tao ang ayaw makilala ang pagkakakilanlan dahil nakasuot sila ng mga maskara para itago ang kanilang mga mukha. Biglang sumagi sa isip ni Celia na may suot ding maskara si Tyson. Hinawakan niya ang manggas ni Tyson at mahinang nagtanong. Sinusubukan ng mga tao dito ang kanilang pagkakakilanlan. Sinusubukan mo rin bang itago ang sayo? Bahagyang natigilan si Tyson sa komento ni Celia. Medyo kinabahan siya at umiwas ng tingin, habang sinusubukang makaisip ng dahilan. Ngunit nang siya ay magpapaliwanag na, ang mga ilaw sa bulwagan ay biglang lumabo. Ang isang maliwanag na spotlight ay agad na inihagi sa entablado. Umakyat sa entablado ang host na nakasuot ng maayos na suit. Sa malalim at magnetic na boses, malugod niyang tinanggap ang mga panauhin. Magandang gabi mga binibini at ginoo. Maligayang pagdating sa auction. Ilalabas namin ang mga item sa auction sa lalong madaling panahon. Kaya please, huwag niyong alisin ang tingin niyo sa stage. Nang matapos siya, isa-isang inilabas ang maraming rare, precious at collectible sa entablado. May magagandang mga alahas, hindi mabibilang ang mga antigo, mga painting at mga kaligrafiya. Sa kabila ng magagandang bagay na kumikislap sa kanyang harapan, walang interes si Celia sa mga ito. Gaano man kaganda at pambihira ang mga koleksyong ito, wala itong kinalaman sa kanya. Inaasahan lamang niya ang huling item ng auction. Ang alaala na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Na-curious talaga siya kung sino ang bibili ng singsing at umaasang may magandang personalidad ang bibili. Cel, huwag kang kabahan. Kailangan mong kumalma. Sabi ni Tyson nang mapansing nanginginig si Celia. Pinisil niya ang kamay nito at siniguradong magiging maayos ang lahat. Umiling si Celia at nagpatuloy sa pagtitig sa kahon. Calling one, calling twice, and sold. Congratulations to Mr. Mac Hudson, na nanalo ng napakagandang pink na diamond necklace na nagkakahalaga ng 89 million pesos. Matapos kolektahin ni Mac ang pink na diamond necklace na may malaking halaga at bigat, ang huling item para sa auction ay lumabas sa opisyal na hitsura nito. Binuksan ng staff ang kahon at maingat na inilabas ang isang maselang glass box.
na nakabalot sa puting belo. Bagamat hindi pa ganap na nabunyag ang bagay, nakilala pa rin ni Celia ang silweta ng pamilyar na sapphire ring sa ilalim ng belo. Pakiramdam niya ay naluluha siya habang nakatingin sa item sa entablado. Sa lahat ng aming mahalagang bisita, ang sapphire ay hindi masyadong mahalaga. Ganon pa man, pinili namin ang sapphire ring na ito bilang isang huling item sa auction ngayon para sa isang napaka-espesyal na dahilan. Dahil ito ay ganap na yari sa kamay. Ang pamamaraan na ginamit sa paglalagay ng sapphire ay mapanlikha. Hindi ka makakahanap ng pangalawang singsing na tulad nito kahit nahanapin mo pa ito sa buong mundo. Bukod pa dito, ang sapphire na ginamit dito ay hindi ordinaryong sapphire. Natukoy ng mga eksperto na ito ay tiyak na isa sa 5 nangungunang gemstone sa buong mundo. Sa ilalim ng spotlight, ang sapphire ring ay mukhang napaka-perpekto, misteryoso at elegante. Ang kulay nito ay kasing lalim ng malalim na karagatan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao at naging tense ang kapaligiran bago pa man ang opisyal na magsimula ang bidding. Naintindihan ni Celia kung bakit excited ang mga tao sa singsing. Bagamat totoo na ang sapphire ring ay hindi ang pinakamahusay sa lahat ng gemstone, ang singsing ni Jennifer ay talagang natatangi dahil sa laki nito at walang kapantay na mga diskarte sa paggawa. Sa mga tuntunin, hindi maaaring gayahin ang hitsura nito. Higit pa dito, ang singsing ay babagay sa sino mang magsusuot. Maaaring i-highlight ng singsing ang personalidad ng taong nagsusuot nito at maitutugma ito sa anumang estilo ng pananamit. Tulad ng inaasahan, maraming kababaihan ang tumingin sa singsing na may pagnanasa at hindi maialis ang kanilang tingin. Maging si Doreen, na nakatanggap ng mamahaling pink na diamond necklace, ay interesado sa singsing. Pakiramdam ni Celia ay nalungkot siya nang makitang maraming tao ang nakatingin sa singsing. Sa pagiging sikat ng singsing, mas mahirap para sa kanya na maibalik ang singsing sa hinaharap. Ang isang pakiramdam ng puot ay nagsimulang umusbong sa auction hall dahil tila gusto ng lahat ang singsing. Habang iniisip ni Celia ang mga bagay-bagay, nagpahayag ang host. Humanda kayong lahat dahil magsisimula na ang bidding ngayon. Ipinagpatuloy ng host ang pagpapakilala. Ang starting price ng singsing na ito ay 60 million pesos. Ang bawat bid ay may karagdagang milyon. Sa wakas, may nagtaas ng kanilang bid bilang paggalang sa kasaysayan ng gemstone at sa pagnanais na angkinin ito. 61 million, 62 million, 65 million. Kumabog ang puso ni Celia sa bawat bid. Kung mas mataas ang presyo, mas mahirap para sa kanya na ibalik ang singsing. Ni hindi niya alam kung gaano niya katagal bago mabayaran ang 60 million starting price. Umupo si Tyson sa tabi ni Celia at pinagmasdan ang bawat reaksyon nito. Hinawakan niya ang kamay ni Celia habang nakatutok siya sa host. Lumingon siya para palihim na sumenyas kay Brian na nakaupo sa isang sulok at naghihintay ng mga bid. Kaagad na itinaas ni Brian ang kanyang pada at nagbid ng mas mataas na presyo. 80 million pesos. Hindi na iwasan ni Celia na kiligin sa napakalaking pagtaas ng presyo. Sa isang kisap mata, ang presyo ay tumaas sa 80 million. Napansin ni Tyson ang reaksyon ni Celia at nagkunwaring nag-aalala. Cel, may problema ba? Sa sobrang pananabik ni Celia, sumikip ang kanyang dibdib at halos mapaiyak siya. 80 million ang presyo ngayon. Natatakot ako na hindi na natin kayang bayaran yon. Napaisip si Tyson. Kung alam lang ni Celia na siya ang nagbid, malamang na magagalit ito. Hinila niya si Celia sa kanyang mga bisi at malumanay ng umiti. Huwag kang matakot. Hindi mo kailangang mag-ipon mag-isa. Magtiwala ka lang sa sarili mo at sa asawa mo. Nagambala si Tyson nang biglang may sumigaw ng mataas na presyo. 100 milyon. Nagbid si Mr. Wright ng 100 milyon. Meron pa bang ibang magbibid? Ang
host na inulit ang bid ay isang pagkabigla sa sistema ni Celia. Nakatanggap si Brian ng malawak na pagtuturo mula kay Tyson. Kaya itinaas niya ang kanyang paddle para sabihin 110 milyon. Muli niyang itinaas ang presyo. Sa puntong ito, ang halos lahat ay sumuko na sa bidding. Ilang babae ang nagreklamo tungkol doon. Ngunit tanging mga buntong hininga ang natanggap nila mula sa mga lalaking kasama nila. Kahit na mas konti ang mga bidder, ang presyo ay patuloy na tumataas. Nang umabot na sa 150 milyon ang presyo, si Brian lang at ang tanging misteryosong estranghero ang nagbibid. Pinalitan ng lalaking estranghero ang kanyang assistant sa pagbibid at inutusan niya ang kanyang assistant na kunan ng litrato si Brian. Ipinadala niya ito sa kanyang sekretarya na may kasamang tagubili. Gusto ko lahat ang impormasyon na makikita mo sa kanya. Wala pang 15 minuto ay natanggap na niya ang reply ng kanyang sekretarya. Ang pangalan niya ay Brian Powell at nagtatrabaho siya sa lalaking nakamaskara sa unahan. Nagpadala din ang sekretarya ng impormasyon tungkol kay Tyson at isang larawan nito na nakamaskara. Itinago ng lalaki ang impormasyon ng dalawa. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang telepono at lumingalinga sa paligid upang subukang hanapin si Tyson. Nakita lang niya si Tyson nang lumingon si Celia. Nang makita ng estranghero si Celia, napahigpit ang hawak niya sa kanyang pagkagulat at bighati. Hindi niya akalain na makakakita siya ng babaeng kamukha ni Jennifer. Kung hindi dahil sa pananamit nito at sa maaliwalas na kabataan, talagang maniniwala siya na si Jennifer ang nakaupo doon. May parte sa kanya na gusto niyang humakbang papunta sa dalaga at tanungin kung kilala nito si Jennifer. Pero hindi niya yun ginawa. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa mga nakaraang taon. Hindi siya makapaglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Nanatili ang tingin ng misteryosong lalaki sa likod ni Celia at sinenyasan niya ang kanyang assistant na huminto sa pagbibid. Ngayon ang presyo ng sapphire ring ay umabot na sa 300 milyon. Meron pa bang ibang magbibid? Nagtanong ang host at walang nagsalita. Matagal na huminto ang host bago isara ang bidding. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang walang ibang nais na magbid, tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagtawag. 300 million sold. Congratulations to Mr. Brian Powell. Sa wakas, ay natapos na rin ang auction. Ang lahat ay umalis sa auction hall sa maayos na paraan, maliban kay Celia na nakatulala pa rin sa upuan. Natulala si Celia sa resulta ng auction. Hindi siya makapaniwala at maluha-luha. Ang singsing ng kanyang ina ay naibenta sa isang astronomical na presyo na 300 milyong piso. 300 milyong piso. Siya at si Tyson ay hinding-hindi magkakaroon ng ganoon kalaking pera sa buong buhay nila. Isa pa, mukhang hindi naman naging issue sa buyer ang pera dahil napakadali nitong nasundan ng ibang bidders. Mukhang nagustuhan talaga ng buyer ang singsing. Natakot si Celia na baka hindi niya makuha ang singsing sa bumili nito kahit na makahanap siya ng sapat na pera sa hinaharap. Pinagmasdan ni Tyson si Celia sa gilid. Nakita niya kung gaano ito kalungkot at hindi siya naglakas loob na ibunyag dito na siya ang bumili ng singsing.